Bronny James ang pinakasikat na 50-50 pick sa NBA history. Jaylen Brown may banat kay Bronny at naniniwala ba kayo mga amigo na hindi pa talaga ready si Bronny James para sa NBA? Si Bronny James sa kanyang 4 na Summer League games ay talagang nag-i-struggle ang kanyang shooting. Kung sa depensa, kinukumpara siya ni JJ Redick dito kay Lu Dort at masasabi natin na okay naman talaga ang kanyang depensa. Kanina versus Celtics ay gumawa lamang siya ng 2 points, 1 of 5 from the field at 0 of 3 from 3-point area. Sa 4 na laro, hindi pa siya nakapagmuslo kahit na isang 3-pointer. Trending pa ngayon ang video ni Jaylen Brown na kausap itong si Kaisri Gandrasik. Ayon dito kay Brown, sa kanyang palagay daw ay hindi pa talaga pro itong si Bronny James. Sagot naman ni Gandrasik na sa kanyang palagay sa G-League mananatiling maglalaro itong si Bronny. Pero dagdag ni Brown, malamang daw ay hindi at sa Lakers ito maglalaro dahil sa kanyang pangalan. Binasa mga amigo ang lips ni Brown ng mga fans kung ano ang kanyang sinasabi dahil ang naturang video ay wala naman talagang sounds. Kaya saka na natin masasabing totoo ang nagtitrending na video na ito kung i-confirm mismo ni Brown na tama ang pakakabasa ng mga fans sa kanyang mga sinasabi. Ayon dito sa The Ball Don't Stop, masama daw ang kanyang pakiramdam para dito kay Bronny James. Kung baga, parang naaawa siya dito mga amigo dahil masyado daw minadali ito para sa stage na to ng basketball at naglalaro ito ng sobrang kaba at puno ng pressure. Mayroon daw itong pro tools pero sa kanyang palagay, kailangan pa nito ng 1 o 2 taon sa college para maipakita ito o kumbaga para mas ma-develop. May point ito mga amigo dahil talagang nadadala rin siguro ng kaba at sobrang pressure kaya hindi maganda ang nagiging shooting ni Bronny James. Si Bronny James ang pinakasikat na 50-50 pick sa buong NBA, syempre dahil anak siya ni LeBron. Binatikos pa dati si LeBron ng dating NBA player na si Stephen Hunter dahil ginamit daw nito ang kanyang kapangyarihan para lamang maipasok si Bronny sa liga. Halos ganon ang mga narrative na inilalabas ng media, ngunit hindi naman maikakaila sa atin na talagang may potential naman talaga si Bronny James at nabibigyan lang ng sobrang atensyon at kulay dahil nga anak siya ni LeBron. Si Bronny na ata ang may pinakamalaking pressure na 50-50 pick kaya naman kung may handle niya ito ng maayos, talagang ibang level na siya. Lahat ng media halos nakapokus sa kanya na talagang grabe yung attention na ibinibigay kaya kapag maganda ang nilaro mo at kalaban mo si Bronny James, instant sisikat ka din. Malaki din ang mag-gain ng media kapag si Bronny ang kanilang topic, syempre dikit lagi dyan ang pangalan ni LeBron. Kung mapapansin niyo mga amigo, ang mga NBA player na hindi masyadong kilala, kahit masama o mabuti man na publicity, basta't ikabit nila ang kanilang pangalan kay LeBron o kaya sa Lakers, tiyak na pag-uusapan at ganun din ang ginagawa nila kay Bronny James. Si Dillon Brooks, tinitira lagi si LeBron James sa laro, kaya naman sikat siya. Si Enes Kanter, lagi siyang may banat kay LeBron at ang pinaka-latest nga, sinabi nitong ayaw na ng ibang NBA player na makipag-teammate dito kay LeBron dahil isinisisi nito ang failure ng Lakers dito kay Russell Westbrook. Lagi daw si LeBron naghahanap ng masisisi at kontrolado nito ang narrative at ang media. Si Enes Kanter, kung hindi niya magiging paksa si LeBron James, malamang hindi rin siya pag-uusapan. Kaya nga good or bad publicity, still publicity. Balikan natin mga amigo si Jaylen Brown. Natanong siya kung ano ang kanyang masasabi sa hindi pagpili sa kanya na mapabilang sa Team USA. Ayon kay Brown, hindi na daw siya nabigla dito mga amigo, kumbaga parang inaasahan niya na ito. Masaya daw siya para dito kay Derek White at masaya siya dahil marami sa kanyang ka-teammate ay napasama nga sa Team USA.